So, good evening sa tanan, no? Naana sa tas atong programa karon, anda mo na to atong ballpen og notebook aron makasunod kita sa atong programa. Title na to, no? Nag-ingon diri, The True Definition of Sin. The same is true of many people in the church. Too often we lack the pure understanding of what sin really is. To move forward, we must look at how Scripture defines it. The Bible declares sin is lawlessness. Unsa man ang sin is lawlessness? Naa sa 1 John. Alita sa 1 John, tan-aw na to sa verse, no? 1 John 3:4. So, may na diha. Nag-iyon siya diri. Si bisan kinsa nga nagpakasala, nagalapas sa mga sugo sa Dios. Kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Naibaluan ninyo nga si Kristo nga wala gayoy sala mianyo dinhi sa kalibutan sa pagpapas sa atong mga sala. Busa ang mga tawo nga nagkinabuhi diha kang Kristo dili magpadayon sa pagpakasala, apan si bisan kinsa nga magpadayon sa pagpasala wala gayon makakita og makaila kaniya. So anita, si Kristo daw ning ani sa kalibutan para kanimo kanako, para sa makasasala. Pero kung bag-o na ta diha sa Ginoo, dili na ta magpadayon sa pagpakasala. Kay bag-o naman ta nga binuhat. Kung magpadayon gyud ta sa pagpakasala, wala daw ta nakaila ni Kristo. Amen. Kung mapadayon gyapon ta sa atong pagpakasala, wala ta kaila ni Kristo. The Greek word for lawlessness is anomia. The Year's Greek Dictionary defines this word, the condition of being without law, because of ignorance of it or because of violating it. Simply put, lawlessness means not to submit to the law or authority of God. So, lawlessness, sa kanang itong pagpakasala, definition sa pagpakasala, gitaw sa ingon nga dili daw ka mo submit sa balaod sa Ginoo, no? Vine's dictionary states that this verse gives the real meaning of the word sin. Vine goes on to say, this definition of sin sets forth its essential character as the rejection of the law. So, naibalaod pa rin imong i-reject, no? So, wala daw ta nakaila sa tinuod nga Ginoo. Or will of God and substitution of the will of self. So, ang ato ring kaugalingon gihapon may ginasunod dili ang sa Ginoo. To confirm this definition, let's look at a parable of Jesus. He was eating with some people, and one of them said, "Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God." Sama ni siya sa Luke 14. Sumasahan sa Luke 14. Luke 14:15. Naingon siya dere. Sa pagkadungog niadto sa usa nga nakauban ni Jesus sa pagpangaon, ingon siya, bulahan kadtong mga tawo nga makakaon didto sa gingharian sa Dios. So, bulahan ang tawo nga makakaon dito sa gingharian sa Dios, no?
nga gitawag sa ingon diri ba. Ug sa lain nga istorya diri sa bulahan kadto makatambong sa kan-anan dito sa gingharian sa Dios, kan-anan, no? Bulahan. So bulahan, the Lord took advantage of the man's comet to tell who would eat at the table of the marriage supper of the Lamb. He started by saying, a certain man gave a great supper and invited many, and sent his servant as at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. Ready. So, tiwas na ito basa. 14, Luke 14. Ito sa 15 o 16. Unya gisugilon gisugilan siya ni Jesus. May usa ka tawo nga nag-andam og dakong kubira sa daghan. Ang iyang ipang dapit pag-abot sa oras nga mangaon sa gisugo niya, ang iyang sulugon nga adtuon ang mga dinapit, usultihan nga moadto na sa sila tungod kay andam na ang tanan. Apan ang matag usa kanila mibalibad nga dili sila makaadto, miingon ang usa, bag-o lang akong nakapalit og yuta, o kinahanglan nga adtuon ko ang tan-awon, busa sabta lang una ako. Miingon pagayod ang isa, dili ako makaadto tungod kay bag-o lang akong nakapalit og napulo ka baka, ug sulayan ko na kun maayo bang idaro, busa sabta lang ang sa ako. Miingon pagayod ang usa, bago lang akong gikasal, busa dili ako makaadto. Pagkahuman mibalik ang sulugoon sa iyang agalon ug gisuginlan niya kini kung nganong dili sila makaadto. Pagkadungog sa agalon nasuko siya, busa miingon siya sa iyang sulugoon, adto dito sa mga karsada ug mga kalye sa atong lungsod ug dad-a dinhi ang mga kabus, mga singkaw, mga buta ug mga bungol sa dihang nahimo na kadto sa sulugoon. Miingon siya sa iyang agalon, Sir, natuman ko na ang imong sugo, apan may bakante pagayod sa kan-anan. Busa miingon ang agalon kaniya, adto dito sa mga dalan sa gawas sa lungsod ug pugsa ang mga tawo nga imong makita nga muanhi dinhi aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo sa tinuod nga walay bisan usa kanila ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong giandam nga pagkaon. So anita no, ano ato ni nga himay-himayon nga gitawag sa ingon na ay gidapit pag una sa Ginoo, no, katong mga dinapit sa Dios nga gitawag mag-ingon ba nga na sama kini sa duha na ka klase, mga Israelites ug sa mga Hentil, no. Katong mga dinapit sa Ginoo mo to mga pinili sa Ginoo, no, mo to mga pinili sa Ginoo, itong mga dinapit. So nibalibad man sila nga ing-ana nga sitwasyon nga dili sila. So ang kaluwasan gingadto sa mga Hentil, mga bakol, mga kuan no. So nadugtong didto, no, nadugtong didto sa kay nanalinghog man ang mga bakol, ang mga tong mga naay mga kapansanan ba, no, nga pag-inon pa murag na nahog bitaw og ingon nga depressed na kaayo, daghan ang mga problema. So katong mga daghan kay mga problema mo timuduol sa Ginoo, no, katong murag wala na mga tan-aw sa mga sa ilang kinabuhi, wala na paglaom, pero pagka naay gisugo ang agalon maong si Jesus Christ, gitawag sa ingon nga ato ang mga pungkol, mga bakol, mga kuan. So nagrepresento siya sa kining depressed kay ba, mga problema, daghan kay mga kuan,
mga kabus, hiskot pa ng mga kabus diya. So gitawag sa ingon ba sa atong mga kinabuhi nga kasagaran ang moduol yun diha sa Ginoo kanang walang wala, no? Kay kato ngano unsa tong una nilang gidapit sa Ginoo, katong mga katong una niyang gipangdapit katong mga maayo pagkahimtang ba, no? Nga nakapalit sila baka, nakapalit sila nagong gikasal unya dayon palit og yuta ilang tan-awon. So makuan mo ba nga hamugaway bitaw sila sa ilahang pamuyo. So ma-realize na ko ba, makaingon ko nga nangutana ko niya usa ka bag-o nga luwas gikan sa Dios. Nangutana ko niya nga ay adunahan ba siya nya dayon. Niingon ko ba nga sa imo bang kinabuhi sa pag convert siya ha ba, nga niingon ko nga kanang unsa may imong na feel sa una, kanang naapagit siya sa kadagaya gid ba, dato kay siya, ingon siya nga karon sa ning sanong na gid siya sa Ginoo kanang walang wala na gid siya, no? Na back to zero gid siya. Na niingon ko nga sa unsay imong na feel nga na siya nga kung kwartahan daw wala ka na kinahanglan og Ginoo. So mo jud wala rin na Ginoo. So kapila to siya kuan na ako ni testify ha na karon na nakuan naman to siya no ni labay naman siya sa kalibutan, no? Na niingon ko nga unsa day ma-feel di ay kung ikaw dato ka, feel niya wala siya nagkinahanglan og Ginoo. So maingon po ni dinhi nga mga maayo mo guni silang ipangdapit sa Ginoo, no? Na mga dato kay ngano nakapalit yuta nya na yun, gidapit pas kaluwasan ba pero wala sila nagkinahanglan mo ana, no? Unya bag-o na ang asawa niya sa pagina din na bag-o nakapalit og mga kwartahan ba. So naka-realize ko ani ba, nakaingon ko nga tinuod gito iyang gibati di ay no nga no need na siya og Ginoo, no need na siya og Ginoo kay kuan man naa naman daw kuno sa iya ang tanan, ingon siya ngano magkinahanglan pa man siya og Ginoo. So balik-balikan gito siya og pastor, no? Balik-balikan siya pastor, gagmay pang mga bata ug nang ko nang wala gid siya ba iba wala siya kanang usay mawala siya inana nang malagot daw siya nga naay pastor nga mo dool sa iya ha nga kanimo convert bitaw siya ha. So malagot siya pero sa diha na bitaw yun nga nakuan na bitaw siya na walang wala na yun na si sakit na siya diha pagit siya ni dool sa Ginoo, no? Nga niingon din siya nga magkinahanglan gid ay tao Ginoo, mutawag gid ay ta sa Ginoo. Murag on and off siya sa una ba nga sa iyang kinabuhi pero pagka last naka-realize siya nga nagkinahanglan mo gid ay siya og Ginoo, no? Dili naman to siya makasulti kay nilabay naman sa kalibutan. So nangutana gyud ko kay suod mami ingon jud ko nga unsa man di ma-feel di ay kung dato ka, ang iyang ma-feel kanang kuan jud kay simpre kuan gid siya siyang kinabuhi, no? Saligid siya siyang salapi dili sa Ginoo, no? Mo naging din na sa pulong sa Dios nga asa to imong bandi ato usab dito imong kasing-kasing. So mo ni nitabo, no? So mo na nga ang muduol gid sa Ginoo kanang mga burden kanang kuan na gid ba mo na muduol gid sa Ginoo pero kanang mga dato kung pagid niya nga magunsa pa man muduol siya sa Ginoo wa naman siya gikinahanglan, so mo na nga na realize niya sa kahuwayan ba nga mga adlaw nga dili da ito maayo ang iyang gibati sayop da ito nga kay kung dato daw lagi wala na kinahanglan og Ginoo ano man
nagud siya daw ang tanan. Yang ano manginahanglan pa man siya sa Ginoo, ano mo tawag pa man siya sa Ginoo, naa naman siya ang tanan. So mo to yang i-share. So wala pa to siya kuha sa Ginoo. So makaingon ko nga, tinuod gid biblical nga kun asa imong kasing-kasing ato asab dito. Asa imong bahandi ato asab dito imong kasing-kasing. Ngana no? So warning. Hello. Warning sa mga dato. Nangalagan og Ginoo. The man giving the supper represents the Father, and the servant is Jesus himself. The use of the singular servant reinforces this interpretation. Scripture specifically states God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son. Hebro. Atong masabtan. Para atong masabtan. Mo gamit itang versikulo. Sa Hebro. Sa giingon sa Hebro. Pagita sa Hebro. Hebro 1. Hebro 1 and 2. Busa kinahanglan gayud nato nga tipigan og maayo ang mga kamatuoran nga atong nadunggan aron dili kita mahisalaag. Ang kasuguan nga gipadala pinagi sa mga anghel na pamatud-an nga tinuod gayud og ang matag usa nga wala mosunod o wala motuman niini gisilutan sumala sa iyang nahimo nga sala. Pusa dili gayud kita makalingkawas sa silot kun dili nato hatagan og pagtagad kining kaluwasan nga wala gayoy sama. Ang Ginoo mismo mao ang una nga nagbutyag niini nga kaluwasan ug gipamatud-an kini kanato sa mga taong nakadungog kaniya o gipamatud-an usab kini sa Dios pinagi sa nagkalain-laing mga milagro, mga timailhan, mga kahibulungang buhat o sa paghatag sa nagkalain-laing mga hiyas pinagi sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. No? Nas atong mga kinabuhi nga Jesus is our spokesman. Those who preach, teach, or write in this New Testament times are commanded to speak as the Lord oracles. We must hear what he is saying to us and accurately communicate it. In this parable, the Father's will is spoken. Come, for all things are now ready. This announcement is directed toward those already invited, that is, those in the church, not unbelievers who have never heard the gospel. No? However, these people begin to make excuses for not heeding the call. Come, the first one says, I have fifth of vodka and kicking. Itawag sa ingon ba nga party to go to this weekend and I really want to be there. Please have no excuse. The second one says, I want an all expense paid trip to Las Vegas, and on top of the I have $5,000 that was given to me to spend at the casinos. I really want to go, so please excuse me for not coming. The excuse. The third one says, I have fallen in love with my secretary and we are going to take a trip together this week and check into a Hawaiian. She thinks I'm going on a business trip, so I cannot come. Tagang palipad. Is that what they say? If you read your Bible, you will find their response.
responses are very different. Let's examine each one. The first said to the servant, I have bought a piece of ground. Now I have a question. Before we go any further, father is buying a piece of ground, as in, if it is a lot of us are in trouble, the answers is no. We all know that. Let's look again at what he said. I have bought a piece of ground and I must go and see it. I ask you to have me excuse. As I stated, buying land is not sin. But when interest is possessions becomes more important than immediate submission to the word of God, it falls under the core definition of sin. It is lawlessness. It does not submit to God's authority. So daghang mga excuse, no, na the next fellow was not embarking in a gambling trip. He said, I have bought 5 yoke of oxen and I am going to test them. I ask you to have me excuse. As buying oxen or any necessary equipment for our livelihood a sin? Of course not, but when industry or business becomes more important than instantly obeying the word of will of God, it is sin. Remember, Adam did not gamble in the Garden of Eden. He simply did not submit to what God said. Hallelujah. The last one said, I have one other cannot come. So muna, no, na dili gyud siya, minyo siya, di ko maka ngadto as taking a wife's sin. Of course not. If it was, most of us would be in big trouble. However, when the desire to please a mate becomes more important than submitting to the will of God, it is sin. Again, recall the garden. Eve was deceived. Si Eve na-deceive si Eve. Deceive. Second Corinthians, sabi Second Corinthians, Second Corinthians 11:3. Unsa may iyang gikuan diri, no? Ito basaon sa 11:3. Apan nahadlok ako nga bisan kun malimbungan kamo sa sama kang iba nga gilimbungan sa bitin, ug mawala ang inyong matinud-anon nga tinguha sa pagsunod kang Kristo. Kay ginadawat man ninyo si bisan kinsa nga nagaanha diha kaninyo nga nagawali og Hesus nga lahi sa among giwali kaninyo, o ginadawat usab ninyo ang lahi nga espiritu ug ang ilang ginaingon nga maayong balita nga lahi kaysa inyong nadawat gikan kanamo. Sa akong hunahuna dili gayud ako maiwit sa mga nagaingon nga sila gayud ang labing maayo nga mga apostoles. Posible nga dili ako maayong musulti, apan daghan usab ang akong nasayran bahin sa kamatuoran ug nasayran ninyo kana kay nakakita man gayud kamo nga tinuod kana sa tanan namo nga pagpanudlo. Nga gitawag sigon ba nga sa atong kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi nga dili kita modawat ni bisan kinsa nga atong hibal-an ug tinuod gayud nga
si Kristo atong gialagaran, dili gyud kita mudawat bisan kinsa o lahi nga espiritu, no? Kay si Kristo, siya ang Dios, siya tagyas tong kinabuhi. Dili ta magpalinglang kung kinsa na sila, unsa na sila, nga naman kay nahanglan nga tinuod dayon ang ato ang gialagaran, no? Dili ta magpares kang iba kang Adan, si iba na deceive sa kaaway, no? Nga mao si Satanas. Kini ra ba si Satanas, no? Kuan ba ni? Kini ra ba si Satanas, no? Wala ba rin yung buhata sa Ginoo nga bati siya og naong. Gwapo ni siya, pero pwede niya sunon ang mga naong sa mga tao kay nagtakuban man siya. Ana, no? Ano, ma-deceive gyud, no? So dapat dili gyud ma-deceive. Nagit ay Holy Spirit magtudlo na to. But it was a different story for Adam. Adam was not deceived. Si Adam wala daw na deceive sa kang Satanas, pero dito siya nahina sa iyang asawa, no? 1 Timothy, dito siya nahina sa iyang asawa, no? Dito na sa iyang asawa. 1 Timothy 2:14 atong basahon. Naiyon siya dere. Og dili si Adan ang nalimbungan ni Satanas, kun dili ang babae mao'y nalimbungan og nakalapas sa sugo sa Dios, no? Nga gitawag sa ingon ba nga dali nadali ra gyud kayo na deceive si iba ang buhat sa Dios si Adan ug sunod lang si iba, ug dili si Adan ang nalimbungan ni Satanas, kun dili si iba mao'y nalimbungan og nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang mga babae maluwas pinagi sa pagpanganak kung sila magapadayon sa pagtuo sa paghigugma sa pagka-Dios nun o sa ilang maayo nga pamatasan. So glory to God na pag-inom pa sa pagka-deceive ni iba itong luman na ito sa Ginoo. So magpaduol lang kita sa Dios, kusang loob na to nga muduol sa Ginoo nga sa atong mga kinabuhi nga dili gid kadata mubulag sa Dios, no? Dili gid kita mubulag sa Dios. So referring to the nature of Adan's sin, the scripture says, for just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, no? Na nakasala pod wa man siya nag-deceive, pero nakasala gid noon siya kay nganong nahina man siya sa iyang asawa. So ang kahinaon ni Adan tuwa siyang asawa, no? Wala siya na-deceive sa kaaway, pero tungod siyang asawa na nalingho siya sa tingog siyang asawa. So hello mga bana, warning, kung ikaw Kristohanon ka mga bana, kinahanglan nga motindog ka, stand sila nga aron madala nimo ang imong asawa uban sa imong mga anak. Dili kay naa ka sa kamatuoran ba, no? Unya dayon mapangasawa gani ka o unbeliever, madala po dayon ka. Hello, ayaw po padala, no? Imo ba daing gibaylo ang Ginoo? Nanang mga nana ba nga babae gibaylo ba daing nimo ang Ginoo? Kung tinuod ka nahigugma sa Dios, dili gid mo mabaylo ang Ginoo, no? Maingon dayon na tuta kasal sa Katoliko kay kanang ikaw kinahanglan usa ka Kristohanon, ikaw lalaki ka, usa ka Kristohanon, aduna kay panindigan. Dili ka magpadala sa imong gihimo nimo, mahimo nimo hinigong bahin sa pagtuo diha sa Ginoo. Mutindog ka, pero nganong
na-deceive lagi. Ngano nga madala ka sa imo nga hinigugma nga adto nun ka magpakasal dito sa dili nimo pareso pagtuo nya magpaso-paso pa jud ka dito, no? Ang imong dihog ba, ikaw nga lalaki ka, ikaw nga si Adan, nakuhaan gud ang imong dihog, mo paso-paso ka dito sa ilahang habig, imo ra giilad imong kaugalingon, gibaylo nimo ang Ginoo. Ngano mo stand still ka ug mutindog gyud ikaw mao ni akong kana, pero ngano nga kasagaran sadto si mga anak pa gani ng mga pastor adto non mo pagkasal dito sa tungod lagi kay mao na, pero tanaw ang kibot kay ang imong dihog nakuha, dihog nimo gikan sa Dios. Ikaw nga lalaki ka, ikaw nga Kristohanon ka, nakuha ang imong dihog, dili nakakasabot sa imong kinabuhi tungod kay nakuha naman imong dihog, may nang paso-paso dito, no? Wala kay baruganan, sultihan ta ka disib man nino Adan og ni Iba. Si Iba na disib sa kaaway, pero si Adan wala siya na disib sa kaaway, dito siya na disib sa iyang asawa. So ano ba mga lalaki, ikaw Kristohanon ka, kasagaran mga anak pa gani ng mga pastor, pero ngano lagi nga dili ka katindog bahin na diha ng mga yung ari lata mo pakasal, tanawa unsay nahitabo, nahimong na worst ang kinabuhi tungod kay nagpaso pa lang ka dito, no? Nakuha ng imong dihog, no? Suyupon ba imong dihog ba? Aware mga Kristohanon, nabaylo nimo ang imong pagbati, imong mga to sa Ginoo, nabaylo sa imong pwede ra na magpakasalta arita dere, panindigi, nahubag diha ka nahina sa imong pagbati sa imong mahimong mapangasawa, naokira kay kuan man kadang ikaw man bitaw na ng tanan, ari man ta diri sa ato nga pagtuo. Hello, wala ka kabalo nga kanang imuhang kuan na-deceive na ka, nakuha ng imong dihog gikan sa Ginoo, kanang imong ginalakwan, suyukon suyukon mga tindog ngano di ay agi na tismi ko ha, kaayo ingon na binitaray sa pagtuo, bahala na lang, ngano dili ka tindog, ngano ikaw usa ka Kristohanon nga lalaki, ngano nga magpadala ka sa mga ingon nga ari lang diri kay ang babae man mo ay kanang kuan matuman. Tell the truth, makuha yun imong dihog, paso pa lang kaganto padulong sa ila ng ilahang adto ka dito magpakasal, makuha ng nihog nimo, tingala ka na lang, gubot tas lukot imong kinabuhi kay nakuha naman ang dihog nimo. Aware sa mga lalaki nga mga Kristohanon, wala na-deceive si Adan ni Satanas, yang na siyang asawa. Hello mga ulitaw na mga Kristohanon,
Manila sa ngalan sa Ginoo. Ngano lagi og panahon na nga mga sawa, musugot ra lagi mo at tumukaslon dito sa ilaha. Nganong dili ka makapanindig? Nganong dili ka mo stand still? Dili ko manghambog ha. Ako babae gani ko. Pero niingon jud ko, Lord, dili ko malipayon nga mopaso dito. Bahala na og nahigugma ko. Nakita na ko nga dili malipay ang Ginoo niya. Niingon jud ko, Lord, kung aduna pa ka laing lalaki nga imong gi testimony na ha, gamay lang. Kung Lord, kung naa pa kay laing lalaki nga imong gi tagana lang nako. Kanang tawhan na maminyo nag-una sa kuha. Tuod man naminyo. Una siya naminyo nako. Kaya di mo kumalipay mo paso-paso dito. Murmay kong tampalungon. Mataan katulgan akong mga luha sa una. Ano ikaulaw ko man. Ano? Ikaw usa ka kakristohanon nga lalaki ka. Nakuha ng imong diho. Paso pa lang nimo dito ay. No? Gitabangan ko sa Ginoo. O dili ko malipay. Nga magpaso-paso ko dito. Magpakaroon ingnon ko. Mananiingon dyan ko. Liguna ko Ginoo. Una doon na pa kailang lalaki nga imong tagana lang nako. Pauna ka siya minyo. Naunang kami niyo. So, kay dili ko malipayon. Mapa as if ko. Nananalito. Kuha na imong dihog. Mabita na ang pulong sa Ginoo niingon nga. Parehas gud og pagtuo. So glory to God. Gimalmal pud tag maayo ba sa ano bang sitwasyon bitaw nga na pagtugi sa atong mga kinabuhi. O daw dili man maayo akong kaagi nga daw sa murag baliktos ba, pero may lubog sa lubog sumabtag panimba siyang pananaw mulutaw gayon ang Tino. So glory to God, natinaw na karon ana lang no pagtugis ba sa atong mga kinaya. Unsa ganito? Pagtugis sa atong mga kinaya. So glory to God nga sa atong mga kinabuhi lahi-lahi ta og mga problema, pero sa tibok na ng tanan nahuman ra gyud, no? Wala nay burden, wala nay di pare sa una ba. Pero painom pa pagtesting na sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, sa atong pag-alagad ngadto niya, kung kita matinud-anon ba, kung kita testingan dili ba ta malaylo, no? Hindi ko malipayon man nga mopaso dito. Hindi ko malipayon mo na nga ingon jud ko. Paunahan siya ninyo, Lord. O kamo diya mga kalakinan, mga ulitaw. Panindigin ninyo. Kamoy mo stand. Nangalagad mo Ginoo. Ngano? Halo. Si Adan o si Iba. Diin man ang kahinaon ni Adan. Siya ang asawa. O ikaw pod karon. Usa ni ka panaminan, no? Nahimong worst ang kinabuhi ni Adan o ni Iba. Tungod kay nakadisobe. No? Nalinglang si Iba sa yawa. Unya, si Adan po painom pa wala man ma-deceive si Adan sa yawa kundi dito sa kahinaon siyang asawa. Maingon sa mga ulitaw. Maingon din, arit na to kaslon diri sa kuan. Di na-deceive na kahinaon nimo na si mo nga pangasaonan. Gibaylo nimo. Wala malipay ang Ginoo ni anak. Warning ha. Mo stand still gyud ka. Isip usa ka padre de pamilya, ipakita nimo na kinahanglan gyud
Kinahanglan yun. Ayo ibaylo ang Ginoo. Nga paso-paso ka dito tungod nga ng babae. Pasabtadaan. Nalahi ka. Dili kasama siya pagtuo. Narani ako musunod siya. Ana no? Hallelujah. So, ana lang. Take note ha. Si Adan wala na deceive sa yawa. For dito siya nalinglang sa iyang ikahimo nga kapika sa kinabuhi. Ano no? So, ayaw palinglang. So, glory to God. Anak tamang tapos sa ato nga kanang story. So, dili kita mo pa-deceive, no? Stand still ka. Nga nang mahadlo ka, dili mo sugot ang taga-kababayan. Ayaw. Dapat ikaw dala. Dili kay ikay ang madala. Amen? Kay naaman ka sa insakto nga kamatuoran. God bless.